Hello everyone, welcome. This is Shirlene Vitanen. Subscribe, like. At dito tayo ngayon magluluto ng masarap na biko. Ito ang coconut milk. 400 ml dahil tayo ay magluluto muna ng latik na siyang pampasarap at toppings natin sa ating biko pagluto na. Binawasan ko ng konti ang gata dahil ginawa ko siyang pangtubig sa aking 2 cup na malagkit. Eto at luto na ito, ini-in ko na lang siya dyan sa low fire at ang ating gagamiting asukal syempre ay ang kalamay made of sugarcane. Ito ay masarap at maganda ang kulay ng ating biko. And here we go. Ayan, at palatik na ng palatik ang ating gata. Humihiwalay na yung pure at clear na mantika mula sa magiging latik. Ayan, so huwag kalilimutang haluin paminsan-minsan kasi baka masunog ang ilalim. Ayan na nga at clear na ang mantika, organic na organic mula sa gata ng niyog. At ang clear na mantika ay pwedeng langis at pampaganda ng ating buhok. Imamassage-massage sa ating scalp bago maligo. As you see, humihiwalay na ang clear na oil mula sa latik. At ang ating latik ay maputi pa siya, kaya huwag kalilimutan na haluin ng haluin dahil baka masunog. At dito ngayon ay aalisin ko na yung clear na mantika para hindi siya nagtitilamsik dahil bali high fire pa rin para maging brown na yung ating latik. So konti na lang yung natitirang clear na mantika dyan at haluin lang natin ng haluin para magiging kulay brown na siya, magiging crispy na siya. Ang bango, bakit nga kaya ang coconut milk ay napakabango? At syempre, ang ating biko ay malinamnam. At ito na nga, ayan, malapit ng magiging totoong latik na siya. Kasi ang kanyang kulay ay brownish na. Haluin ng haluin at ibinaba ko na ang apoy. Sa medium na lang siya para hindi masunog. At hindi umalingaw-ngaw ang ating fire detector dito sa iba't ibang parte ng bahay. So, pwede na ito. Ayan, at crispy na. Lumalagotok na siya sa kawali. Kaya hanguin na. So, look at that. Ang bango. Ito na ang latik at pang-toppings natin mamaya sa ating biko. At may konting natira dyan sa kawali na mantika. At eto na nga, nilalagay ko na ang sinaing na malagkit. At ang itinubig ko dito ay gata pa rin ng niyog na hinati ko sa lata na 400 ml. So ayan, ibuhos lang. Ayan na, at walang dikit. Saktong-sakto lang pang merienda. At kung mayroon kayong calamansi leaves or dayap leaves, bisbis or di kaya tanglad pwede rin, ay maglagay kayo para mabango. Dapat sana nilagay ko habang isinaing ko yung malagkit para dikit na dikit ang kanyang bango. Kaya lang nakalimutan ko na may kalamansi pala ako ditong tanim. Huli na pero dito ko na nilagay sa kawali para huli man na at huli man daw, 'di ba? Makaka
rating pa rin. Ayan. So, ilalagay na natin ang ating sugar cane, ang kalamay. Tansyahin mo lang kung hanggang anong kulay ang gusto mo sa iyong biko. Kasi itong kalamay na sugar from the sugar cane ay ito ang magbibigay ng magandang kulay sa ating biko. So kung marami ang iyong sinaing na malagkit, syempre tansyahin mo ang iyong kalamay na ayon naman syempre sa gusto mong kulay. Kung gusto mong medyo maputla ang iyong biko, tansyahin mo rin ang iyong kalamay. At ako kasi gusto ko talagang saktong-sakto ang kanyang kulay. Kaya tansya-tansya lang, kumbaga, tsambahin mo na kung anong gusto mong kulay. At may mga bilog-bilog ang kalamay. Ayan, at malapit-lapit na siya na maluto ng maayos. May bilog-bilog pa yung kalamay. Matutunaw lahat yan sa init ng kawali. Naalala ko pa, nung maliliit pa lang kami, yung kalamay na ito ay ginagawa naming candy kasi sako-sako ang aming kalamay galing kay Lolo. Kasi may sakada si Lolo sa Bacolod. Marami siyang kalamay. Kaya yung binabantal pa nga namin sa t-shirt namin. Naguunahan kami yung pinakamalaking bilog-bilog, ginagawa naming candy. Kaya ang kalalabasan, mga agot-tingon ang aming mga ngipon. Ayan, at pasarap na siya ng pasarap. Ang bango, amoy kalamansing dahon, pwede na malagkit at ang gata, napakabango. Very organic at wala tayong ginamit na kung anumang chemicals. At dahil hindi ako nakapunta sa Asian store para bumili ng dahon ng saging, na frozen din, wala akong gagamitin ngayon kundi yung aking magandang plato. Ayan, at binuhos na nga ang ating lutong-luto na biko. Ang ganda ng kulay, di ba? Tapos, i-flatten lang natin dito sa ating magandang plato kasi wala tayong dahon ng saging, hindi nakapunta sa Asian store. Kaya dito na sa ating plato, i-flatten natin. So, ganyan lang ang gagawin. Shout out nga pala dyan kay Butterfly Lover, Teresa Niñora. Ito na ang inihingi mong biko. Sundan mo lang ito, Butterfly Lover. At syempre kung marami, kasi marami kayo dyan sa bahay, kaya mas marami yung iyong malagkit na isasaing. So, marami din syempre ang magiging gata mo. 2 lata siguro na 400 ml kasi marami kayo. Kung ang isasaing mong malagkit ay 4 or 6 na cup. So, alam mo na yan tansyahin. So, ayan na, ready na. At syempre, kapag na-flatten na natin na ganyan, maglalagay na tayo ng ating masarap na latik. Ayan. Kapag marami, halimbawa, buong lata ng 400 ml, o di kaya 2 lata, maraming latik ang magagawa mo. Ito kasi, kalahati lang na lata kasi yung kalahati, ginawa kong pinang tubig sa malagkit na sinaing ko. Kaya konti lang yung latik niya. Pero tamang-tama lang kasi, 2 lang naman kami dito. Kaya ubos kaagad ito dahil napakalinamnam kapag ako ang gumawa ng biko. Ayan. So, depende sa inyo kung marami ang isasaing ninyo, kailangan marami din yung gata para maraming latik at malinamnam talaga. Yummy, yummy. Ayan. At nailagay na natin ang ating latik. Ang bango, nakakatakam na. Shout out everybody. Shout out viewers,
Thank you for watching at sa inyong pag-like at comments. Ayan na ang ating finished product ng ating masarap na biko, organic. Wala tayong ginamit na chemicals. Kasi ang ating malagkit ay pure siya na white na bigas. At ang ating gata, syempre, pure na gata. Nasa lata na nga lang siya, di ba? Ayan, at huwag kalilimutan maglagay ng tanglad or dahon ng dayap or kalamansi para additional na aroma sa inyong lulutuin na biko. Ayan, at syempre, malapit-lapit na tayong magmerienda. Ihanda na ang inyong masarap na aromatic na tsaa. Itong aking tsaa ay pasalubong galing sa ibang bansa. Pasalubong, kaya ang bango ng aking tsaa. At kapag biko, hindi na ako naglalagay ng sugar sa aking tsaa kasi matamis na yung biko, di ba? So para balanse ang ating merienda, wag nang mag-asukal sa tsaa. Ayan. At hihiwain na natin ang bango. Ayan. Magluto rin kayo dyan ng inyong biko. Shout out sa aking mga palangga dyan. Reyna G, palaging nanonood. Irene Josa, Paro-Paro, Trisa Niñora, at sa lahat ng mga nanonood dito sa aking channel, maraming salamat. KCB, and of course, hindi ko na kayo maisa-isa. Eto, at nahiwa na natin ang bango. Kakain na. Wow. Malagkit talaga siya. Hindi ko na naipakita yung pag-line ko, paghiwa-hiwa ko ha. Ayan. Ubos kaagad ito. 2 balikan lang. Dito sa kitchen at ubos na ang ating biko. Ayan, shout out ulit. Trisa Niñora Paro-Paro, ito na ang iyong hinihingi na recipe ng biko. Sundan mo lang ito. Sana mayroon kang kalamay dyan. For sure, kasi namimigay ka nga ng kalamay doon sa baryo ninyo, sako-sako, diba? So for sure, may dala ka dyan na kalamay. Yan, depende kung ilang cup ang isasaing mo, ha? Kasi ito 2 cup lang ang sinaing ko kasi wala na akong malagkit. Here we go, guys. Ayan na, merienda time na. Ang bango ng ating biko. Ayan. At pwede rin i-partner ang coffee, black coffee, or may milk na coffee. Ang bango talaga. Yung kalamansi at saka gata at saka yung latik, nagpapabango talaga sa ating biko. Ayan, oh, subo. Ang laki kaagad ng isusubo natin kasi nakakatakam na. Ayan, so sana ay nag-enjoy kayo dito at magluluto din kayo dyan. Siyempre, yung nagpa-shout out at hingi ng video kung paano ginawa. Trisa Niñora Paro-Paro. Ayan, butterfly lover. Ayan, higop na tayo ng tsaa. At maraming salamat sa viewers, like and subscribe. Thank you so much to all of you. Have a sip of my delicious tea. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ating mga upload na videos, sa live, sa short videos. Maraming salamat. See you again next time, guys. Bye-bye.